Ikaw ba ay naniniwala sa mga aswang? Marami kasi sa atin ang ayaw maniwala kung hindi ikaw mismo ang nakakita nito. Ika nga ng iba, to see is to believe. Ipaano kung makita mo nga ito, pero pagsisisihan mo naman buong buhay mo? Mga kaistorya, panibagong kwento na naman ang ating share sa inyo tungkol sa isang taong sabongero na itago na lang natin sa pangalang Guillermo. Ako si Guillermo, mas kilala bilang Gimo sa aming lugar. Bihira lang ang hindi nakakakilala sa akin dahil isa ako sa mga kinatatakutan pagdating sa sabungan. Karamihan pa naman sa lugar namin ay mga sabongero, kaya iisa lang ang linya ng aming dugo. Nabibilang lang sa daliri ang bilang ng talo ko dahil sa husay ng mga manok na inilalaban ko. Mapatupad man o bigating laban sa mga naglalakihang sabungan. Noon, masayang masaya ako tuwing may sabong. Lalo na kung dadayo pa kami sa ibang bayan. Ngunit nagbago ang lahat ng dahil sa huling bisis na pagdayo namin na nagdulot ng kakaibang karanasan nang minsan kaming ginabi sa isang sabungan sa probensya ng Quezon. Hindi ko na babanggitin kung saan doon dahil balita ko hanggang ngayon naroon pa rin ang buo nilang angkan. Nangyari ito noong Disyembre taong 2002. Alas 5 pa lang ng umaga. Nasa labas na ako ng bahay at abala sa paghihimas ng mga lago kong manok. Madilim at malamig pa sa labas ng ganitong oras, pero nasanay na rin ako. Noong binata pa kasi ako ay nagtatrabaho ako sa isang malaking farm na punong-puno ng mga sasabunging manok. Kaya natuto na rin ako ng tamang pagpapakain at pagkukondisyon, lalo na kung ihanda na ang mga ito para sa laban. Pero ngayon, isa na ako sa mga bigating sabongero dito sa aming lugar. May sarili na akong farm na unti-unti ko na rin pinupuno ng mga lagang manok para may benta ng mahal sa mga sabongero. Minsan, pati ang mga nakakalaban ko ay dumarayo pa rito para bumili ng mga magagandang klase ng manok. Kiagaga, manok na kagad ang hawak mo? Puna ng asawa kong si Ara. Sa lahat ng taong nakakasama ko, siya ang numero 1 kontrabida. Noon pa man itutol na siya sa ginagawa kong pagsasabong. Dahil malaki-laking pera rin ang nailalabas ko para ipusta. Siyempre sugal yun. Kung hindi ka pupusta, wala ka ring mapapala. Ano pa ba ang hawakan ko? Doon ka na nga sa loob at pinapainit mo ang ulo ko. Alam mo namang malas yan tuwing may laban ang mga alaga ko. Singhal ko sa aking asawa. Nakasimangot naman ang mukhang pumasok siya sa loob at padabog na isinarang pinto. Naiiling na lang nang ibinalik ko ang tingin sa hawak-hawak kong manok. Isa kasi ito sa mga nakondisyon ng maayos. Mukhang magiging magandang laban ng isang to dahil nakita ko ang liksi at ang lakas nitong pumalo nang magbitaw kami kahapon. Nangangamoy panalo na naman. O Tonyo, ayusin mo ang pagpapakain sa mga manok ng malaki-laki ang balato mo ha. Pag nanalo ako mamaya. Sabi ko kay Tonyo nang maabutan ko siyang naglilinis ng mga pakainan ng mga manok. Si Tonyo ang pinakamatagal ko ng tauhan dito sa farm. Kaya may tiwala na ako sa kanyang iwanan ang mga alaga kong tuwing umalis ako. Pero ngayon, siyang isasama ko para magdala at magbantay ng mga ilalaban naming manok. Ngunit nang dumako ang mga mata ko sa may kubo, ay kaagad na uminit ang ulo ko. Naknang! Hoy Berting! Huwag kang magwalis dyan!
Pambihira naman tong taong to. Tinataboy mo ang grasya. Bukas na yan! Napayuko naman si Berteng at sunod-sunod na humingi ng pasensya. Bago lang kasi siya rito kaya di pa niya alam ang mga pamahiin ko tuwing may sabong. Bago pa man mag-alas 7 ay nakahanda na kami ni Tonyo. Halos 1 oras lang naman ang biyahe papunta sa dadayoy naming lugar para makapagsabong. Hindi naman ganun ka big time ang premyo. Pero tiwala ako na mananalo ang manok ko. Malayo sa kabahayan ng lokasyon ng sabungang pinuntahan namin. Sinadya raw talaga iyon para hindi makaperwisyo sa komunidad ang ingay tuwing may nagaganap na sabong. Isa pa'y napupuno rin ng mga nakaparadang sasakyan sa harapan noon. Kaya kailangan din ng malawak na parking area. Nang makapasok na kami sa loob, ay mangilan-ngilan ding bumati sa akin doon nang makilala nila ako. Nakapagkwentuhan naman ako sandali. At inimbitahan na rin silang pumasyal sa manukan ko kung sakaling mapadpad sila sa amin. Nakahanda na ang mga sultador sa may ruweda kung saan ibibitaw ang mga manok na maglalaban. Maririnig na rin ang ingay ng mga pumupusta at kinukolekta naman ng Kristo at ng Kazador. Napuno ng sigawan ang buong cockpit arena na magsimula na ang salpukan ng mga manok. Halo-halo ang sigawan sa loob at halos hindi na kami magkarinigan ni Tonyo. Lalo nang manok ko na ang hawak ng sultador na magbibitaw ng manok. Nakapwesto na rin doon ang sentensyador. Tumayo na ako mula sa inupuan ko at nagsisigaw. Halos mapaus na ako nang matapos ang matinding bakbakan ng mga manok namin. Gaya ng inaasahan ko, uuwi naman kaming panalo. Dumako ang tingin ko sa lalaking nag-aabot ng sambot kay Tonyo. Napangisi ako nang makitang napuruhan niya talaga ang kalaban ng aking manok. Tad-tad iyon ng sugat at malalim din ang tama ng tari. Pamigay mo na lang yung sambot, Tonyo. Mangangamoy lang yan sa sakyan, sabi ko sa aking kasama. Bus, sa akin na lang, sabi ng Kristo sa sabungan na kagad nakalapit sa amin. Lakas naman ng pangamoy ng sangto. Sige Tonyo, ibigay mo na sa kanya. Salamat boss. Nakangising sambit nito saka naglakad palabas ng sabungan. Sumunod na rin naman kami ni Tonyo para makauwi na. Inabot na rin kasi kami ng gabi roon. Siguradong bubungangaan na naman ako ni Ara. Nang may sakay ni Tonyo ang dala naming manok, nagpaalam muna ako sandali para umihi. Pupwesto na sana ako sa harapan ng sabungan nang mabasa ko roon ang malaking karatula na may nakasulat na bawal umihi rito, hindi ka aso. Lihim akong natawa. Dami nilang kalukuhan. Hindi rin naman nila nakikita kung sinong umihi roon. Napapailing na lang na naglalakad ako sa may gilid ng sabungan. Saka ko lang napagtanto na may maliit palang karinderya roon. Sana pala ay kumain muna kami kanina. Pareho tuloy kami ni Tonyo na kumakalam na ang sikmura. Di bali, babawi na lang kami ng kain mamaya. At dahil marami-rami rin ang tao doon, napilitan akong umikot pa sa may likuran ng sabungan. Hindi na ako makapagpigil kaya nang makalayo-layo ay pumesto na agad ako sa may pader para umihi. Sambot na naman. Sawang-sawa na kami sa mga patay na manok sa sabong, Ismael. Napalingon ako nang marinig ang sigaw na iyon ng isang babae. Naningkit ang mga mata ko nang matanaw ang isang maliit na bahay, di kalayuan sa likod ng sabungan. Nakita ko ang Kristo ng sabungan na nakikipagtalo sa kaharap nito habang nasa loob ng bahay. Nakabukas kasi ang bintana. Hindi ko makita kung sino ang kausap nito pero siguro asawa niya iyon. Iwan ko ba't namalayan ko na lang ang sarili ko na naglalakad papalapit sa bahay. Nadala na rin siguro ako ng curiosity. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko
sa Kristong yun na mula nang makita ko siya kanina. Di na kasi bago para sa akin ang dayaan tuwing may sabong at tingin ko, di rin malinis ang konsyensya ng Kristong iyon. Pagtiisan niyo na muna ang lasa nito, Iva. Bago lang tayo sa lugar na ito at kung kikilos tayo kaagad, maaaring makahalata ang mga taga rito. Kinalibutan ako sa laki ng boses ng Kristo nang sumigaw ito. Naguluhan ako sa aking narinig kaya mas lalo pa akong lumapit para silipin sila sa loob. Lumingalinga ako sa paligid bago dahan-dahang naglakad papalapit doon. Nakakita na naman ako ng maliit na siwang kaya malinaw kong makikita ang loob ng bahay. Ngunit muntik na ako mapasigaw na makita ang itsura ng kausap ng Kristo sa sabungan. Paanong nangyari yun? Sigurado akong boses ng babae ang naririnig ko kanina. Sinuyod ko ng tingin ang loob ng bahay. Sa pagbabaka sakaling mali ang iniisip ko. Pero biglang nagsalita ang malaking asong kaharap ng Kristo. Sabik na kami makakatikim muli ng sariwang laman ng tao, Ismael. Mukhang hindi na ako makapaghintay pa. Malaki ang boses na iyon na animoy nanggagaling pa sa ilalim ng lupa. Namilog ang mga mata ko nang mapagtanto ang nangyayari. Nanlamig ang buong katawan ko at pinagpapawisan ang kamay ko na nakakapit sa kahoy na dingding ng bahay na yun. May tao sa paligid! Narinig kong sabi ng Kristo ng sabungan at parang asong ulol na inamoy-amoy ang paligid niya. Bago pa man tumakalabas ng bahay ay kumiripas na ako ng takbo papalayo roon. Ngunit yak kong nakita niya ako bago pa man ako makalayo. Abot-abot ang kaba ko na makarating sa pinagparkingan ng aking sasakyan. Nagulat naman si Tonyo na makitang humahangos akong lumapit doon. Muntik pa niyang mabitawan kinakaon niyang balot nang makita ang pamumutla ng aking mukha. Tonyo, sumakay ka na! Kailangan na nating makalis dito! Takot na takot kong utos kay Tonyo. Nang makasakay kami pareho ay wala na akong inaksayang oras. Pinasibad ko na agad ang sasakyan at halos paliparin na iyon makalayo lang sa sabungan. Si Tonyo naman ay naguguluhang napatingin sa akin at hindi malaman kung saan kakapit sa bilis ng pagpapatakbo ko ng sasakyan. Ngunit maya-maya lang biglang napasigaw si Tonyo nang may makita siya sa side mirror ng aking sasakyan. Boss, may humahabol sa atin! Marasa akong napalunok at namumutlang binilisan pa ang pagmamaneho. Hindi ko inalintana ang baku-bakong daan. Liblib ang lugar na yon at malayo-layo pa kami sa labasan patungong highway. Boss, malapit na sila! Mga aswang yata ang humahabol sa atin! Nahintatakot ang sigaw ni Tonyo nang makita nito sa salamin ang malalaking aso na may mapupulang mga mata at galit na humahabol sa amin. Hindi ko siya pinansin at nag-focus lang ako sa pagmamaneho. Ngunit kapag inaabot ka nga talaga ng kamalasan, sumabog ang gulong ng aking sasakyan. Sumadsad kami sa gilid ng mabatong kalsada nang hindi ko na iyon nakontrol. Sa bilis kasi ng takbo nun kanina, ay mahirap nang kontrolin ang manibela nang tuluyan ng mahulog sa kanal ang gulong ng aming sinasakyan. Dala ng matinding takot, nagawa namin ni Tonyo na makalabas agad ng sasakyan at wala sa sariling kumaripas ng takbo. Naririnig na namin ang malalakas na yabag patungo sa aming direksyon. Nalintikan na, Tonyo! Maabutan nila tayo! Pagod na ako, boss! Sigaw ni Tonyo na halos habulin na rin ang hininga sa bilis ng pagtatakbo. Naliligo na rin kami sa sarili naming pawis. Lalo kaming kinalibutan nang marinig ang malakas at sunod-sunod na alulong ng mga asong mahabol sa amin. Tila gutom na gutom ang mga ito at sabik na sabik na makatikim ng sariwang laman. Kung hindi kami makakaligtas ngayong gabi, tiyak na kami ang magiging hapunan ng mga iyon. Hindi ko naman ugaling magdasal pero nang pagkakataong iyon, tahimik akong umuusal ng panalangin habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Ramdam ko na ang matinding pagod
at namamanhid na rin ang tuhod ko. Ilang sandali pa, natanaw na namin ang mailaw na kalsada. Malapit na tayo sa highway, bilisan mo Tonyo! Mukhang pinag-aadyan na naman kami ng mga oras na yun. Nang ilang metro na lang kasi ang layo ng mga umabot sa amin, ay saktong natanaw namin ang paparating na sasakyan. Huminto iyon nang makita kami ni Tonyo na habol ang hiningang tumatakbo. Muntik na kaming mabuwal nang tumigil kaming dalawa ni Tonyo sa pagtakbo para lapitan ang sasakyan. Isa yung L300 na van na sinasakyan ng mga tanod na nagpapatrolya tuwing gabi. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo tumatakbo? Nag-aalalang tanong ng isang tanod na lumapit sa amin. May mga aso, malalaking aso. Hinihingal na sagot ni Tonyo. Di naman ako makapagsalita, dala ng pinaghalong takot at pagod. Tinutukan ng tanod ng flashlight ang pinagalingan namin, pero wala naman daw silang nakita. Pinasakay nila kami sa van at hinatid hanggang sa labasan. Iniwan muna namin ang sasakyan ko roon at nagpasyang ipakuha na lang iyon kinabukasan dahil hindi ko na kayang bumalik pa sa lugar na yun. Pagdating sa bahay, ikwinento ko kay Ara ang nangyari sa amin. Pero sa halip na mag-alala, ay tinawanan pa niya ako at tinanong kung nakainom daw ba ako at kung ano-ano ang sinasabi ko. Hindi naman talaga madaling paniwalaan ang nangyari. Pero isa lang ang nasisigurado ko pagkatapos nun. Mga aswang ang umabol sa amin. Kung wala lang sanang dumating na sasakyan noon, malamang naabutan na kami ng mga aswang at hindi na makakauwi pa ng buhay. Mula noon, di na ako sumasama tuwing mayroong sabong na gaganapin sa malalayong lugar. Kumuha na lang ako ng mga katiwalang marunong sa sabong. At sila na lamang ang pinapupunta ko sa sabungan habang ako naghihintay na lang ng resulta ng laban sa bahay. Nakakatawang mangisipin pero parang yung karanasan pa namin yun ang nagpatino sa akin. Paminsan-minsan na lang ako magsabong dahil mas pinili ko na lang na mag-alaga ng mga sasabunging manok at ibinibenta naman ng mahal sa mga sabungerong tulad ko.